Ibinida ni social media personality Donalyn Bartolome sa kanyang Instagram account nitong Martes, September 26, ang nominasyon niya bilang Best Content Creator sa prestihiyosong Septimius Awards. We're going international, babies. I am a nominee at the prestigious at Septimius Awards ceremony as a Best Content Creator nominee, saad ni Donalyn sa caption ng kanyang post. Mas lalo rin umano siyang naging proud sa kanyang sarili nang malaman niya kung sino-sino ang mga kapwa nominado sa nasabing awarding ceremony. Para sa kanya, isang malaking tagumpay na umano ang mapabilang ang pangalan niya sa listahan. I was even more proud after finding out who the nominees alongside me are. Being nominated with this globally well-known, hardworking and inspiring individuals is already a win for me, because in my opinion they all deserve this award. Sa Amsterdam gaganapin ang awarding ceremony, nagpasalamat si Donalyn sa lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik sa mga ginagawa niyang content. Matatandaang kamakailan ay naging kontrobersyal pa si Donalyn dahil sa baby-themed birthday photoshoot at Kanto-style birthday party. Inulan din siya ng batikos dahil sa pang-i-invalidate sa feelings ng mga netizen na nalulungkot dahil sa pagbabalik trabaho matapos ang holiday season. Sa ibang balita, muling kinalampag ng social media personality na si Rendon Labrador ang Movie and Television Review and Classification Board, o MTRCB, dahil may pinaiimbestigahan ito tungkol sa paghila umano ni Vice ganda sa scarf ni Jong Hilario sa It's Showtime noong nakaraang taon. Sa isang Instagram story nitong Miyerkules, September 27, ibinahagi ni Rendon ang screenshot ng umano'y paghila ni Vice ng scarf na nakasuot sa leeg ni Jong sa Miss Q&A segment ng It's Showtime na umere noong August 17, 2022. Hindi na pataasan ng ratings ang uso sa mga noontime shows ngayon, kundi paramihan na ng violations. Number 1 pa rin yata ang It's Showtime pagdating sa violations, lahat ng award na kukuha ni Vice, saad ni Rendon. MTRCB, pakiimbestigahan nga ito at pakidagdag sa mga violations kung maaari, dapat sila ang tanggalin ninyo sa internet at hindi ako, sabi pa ng social media personality. Hindi ito ang unang beses na sinita ni Rendon si Vice. Matatandaang napabalita ang pagsita niya kina Vice at sa partner nitong si Ion Perez dahil sa ilang eksena sa Isip Bata noong July 25, kung saan makikita umanong kumain ng icing ng cake sina Vice at Ion sa kani-kanilang mga daliri habang nasa harapan daw sila ng mga batang kasama sa segment na sina Argus, Kulot, at Jays. Samantala, ang pinakabagong isyu ngayon na kinakaharap ng MTRCB ay ang muling pagkalampag ng netizens dito matapos ang naging banat ni Joey De Leon sa tanong na mga bagay na isinasabit sa leeg sa isang segment ng noontime show na EAT.